Okay, so yun nga guys. So yung take ko din dito, tama si Respicio. So possible basta as long as mag-connect ka sa internet, possible pa rin na ma-hack yung system mo. Hi guys, Neil here. Welcome sa channel natin guys. So I am an IT engineer. So i-react natin ngayon yung video ni Attorney Respicio, reactions niya kay Comelec regarding sa issue na to na pwede nga ba daw ma-hack yung Comelec ACM machine. Tara panoorin natin guys. At saka i-react natin yung reaction niya. Nung dinala po natin, wala na po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismong makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede natin gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng 3 araw. So yun po yung okay. Pa lang may mali. So at po niya, basta nakakabit sa internet, sure na mahahak po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. Pangalawa, ang mangyayari dyan ay magta-transmit muna ng result. Pagkatapos mag-transmit ng result, tsaka mag-i-imprenta ng balota. Pag-transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Eh, hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung isa, ipapaskill ka agad sa labas ng presinto, at pagkatapos, tsaka po siya magta-transmit ng result. So, ibig sabihin, bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa central server ng Comelec, sa City or Municipal Board of Canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapag-paskill na. At sabi po niya pati, kapag kada po corrupted, yan pong machine ay pwede rin pong magawa ng paraan na madaya. Eh, hindi po mapagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin. Hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag ka-corrupted. Sabi rin po niya ay pwede lang po mahack. Para po sa... Okay, yung corrupted dito guys, ang kaalaman ng lahat, hindi po tayo naka-public connect, tayo po yung naka-private private po ang ating pong internet kung sa transmission, and therefore hindi po siya pwede yung ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa possible they're using VPN, virtual private network. Private. Mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya tama po yun. Ang sabi naman niya, pwede makipag-ugnayan kami. Opo, tama po yun, makipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero, yun nga po ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi... Ayun, yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niya magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung merong nag-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo ha, Chairman George Garcia. Number 1 na sinabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connected sa internet tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show. Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. As a matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba? Sa mga Comelec officers, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung Comelec server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoong buhay, wag mo dapat ipadala yung totoong data sa production servers. Kaya magandang policy during demo na hindi connected sa internet yung mga voting machines. Okay, bago tayo magpo-proceed, so ang tinutukoy dito ni Respicio is yung demo. Pero sa amin, sa IT world, we consider it UAT, User Acceptance Test. Ito yung testing stage. Bago namin i-roll out yung system or program, testing muna namin. Lalo na pag kailangan i-access sa internet. Testing muna namin yan bago i-roll out. So, nangyari yan sa, I think, Facebook ba yung nag-down? Or TikTok? I forgot na ni-roll out nila, tapos nag-down. I forgot na ang daming apektado nun eh. So, yun. So, hindi dumaan yata yun sa UAT. So, ang sinasabi ni dito, Respicio is,
pag UAT ka muna, testing stage ka, huwag kang i-connect sa internet kasi baka nga mag-upload yan sa back-end mo, sa server mo, or sa data center. Ngayon, di din natin alam, possible man kasi, pwede naman din kasi na yung pagkukonekan muna ng ACN during demo or user acceptance test is yung UAT environment din. Pero may possibility kasi production na yung pupuntahan ka agad ng yung sa server nila. Who knows? Pero may point naman din dito si Respicio. Oh, grabe yung mukha ni Respicio. Galit na galit. Oh, let's proceed. So nga lang, on election day, connected ba sila sa internet? Ang sagot po dyan, Chairman George, hindi mo sinabi. Ang sagot dyan ay totoo. Tanungin mo yung mga tauhan mo sa COMELEC nung last election, connected ba sa internet buong maghapon? Opo. This election, pwede ba natin i-expect na mag-connected siya sa internet during election day? Yes! Kasi nga naman, doon sa reels ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magta-transmit na ng data sa mga servers ng COMELEC. At tinanong ko rin yung mga COMELEC officials, given this handbook or rules ng COMELEC ngayon about sa paghawak ng voting machines, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung voting machine sa internet on election day? Sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng botohan, merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay itetest. Iko-connect mo na kaagad siya sa machine. At kapag okay na yung pasok niya sa internet, ibig sabihin, wala ka nang gagalawin sa machine. Iligpit mo yung machine, huwag mong gagalawin. Pagdating ng election day, i-on mo na lang yung machine. Wala ka nang gagalawin. Okay, so tama naman to puntos niya. No? Makikita mo talaga na knowledgeable naman talaga si Respicio kasi nga meron siyang experience 2 years sa Deloitte, auditor siya. Meaning to say, yung work niya dati, wala siyang ibang ginagawa kundi i-check niya, i-audit niya yung isang company, titingnan lahat kung may mga vulnerabilities, may lapses yung security nila para i-correct. Yun yung trabaho niya dati for 2 years. So, kaya may alam siya. Tapos, yung point niya is yung sa teacher daw. Pero dapat kasi sa akin, hindi dapat teacher ang hawak nito. Dapat meron silang IT personnel. Kasi when it comes to IT, kung wala ka talagang alam dyan, nga ka talaga. Paano pag magloko yung connections mo? Anong gagawin mo? 'Di ba? So I suspect or hopefully nag-hire ng IT personnel ang COMELEC dito para sa mga support nila for the ECM machine at saka internet connectivity. So yung sinasabi naman dito na Respicio na before, on the day of elections, dapat iti-testing nyo muna for like how many days yung connectivity mo tsaka yung machines mo kung gumagana. Kasi ang hirap naman yan na pagdating mo doon, walang testing, then on the day of the elections, hindi gumagana. Patay. Yari. Ang hirap. Tapos ang tanong pa dyan, pag nagloko yung isang machine mo, may backup ka ba? Yun yung isang kailangan itanong. Kasi pag wala ang backup, edi hinto lahat. Diba? So, yun yung sinasabi ni Respicio. So, testing mo na lahat. Once confirm, tested, gumagana, turn off yung machine mo, then ito turn on mo na lang on the day of election. Before mo ito turn on yan, tanggal mo na yung internet para safety, hindi siya exposed sa internet. Iwas hack. Dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is, dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng COMELEC Resolution 11098, na nagsasabi doon na on election day, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko, COMELEC Chairman. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagbabantay ng mga presinto natin, hindi naman nila alam about sa IT eh. Hindi nila alam masyado tong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag voluntaryo silang tatanggalin yung internet connection, sila pa ang madadali, sila pa ang... Exactly. So, yun nga yung point ko, di ba? So, sana mayroon mang IT. Kasi mga teacher yan eh. Wala namang alam yan. Yung teacher dyan, kasing tanda ng lola ko, paano na? Papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko,
Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun po yung unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang critic, pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nagsisend talaga, base na rin sa rules ninyo, na ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, huwag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa Comelec server. Di ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, So ito nga yung sinasabi ni Respicio. Dito siya masyadong concern which is tama naman, may point naman siya. Kasi nga, pag ang anything na computer naka-expose yan sa internet, malaking chance yan na ma-exploit or ma-hack. So bakit mo, kung hindi mo naman kailangan ng internet, bakit ka mag-connect or nakakonect yung device mo sa internet? Yung panahon na hindi mo ginagamit yung internet, binibigyan mo ngayon ng chance or window ang hacker magkukonect sa machine para i-tampered or i-altered yung source code para magkaroon ng dayaan. Yun yung puntos ni Respicio dito. Bakit? or mababago niya yung final score na nasa election returns, di wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing, pero dapat yung printing bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang tsansa na mabago yung final score na nasa print period. Kasi kapag hawak na ng mga watcher yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo nang i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng Comelec. Napakalinaw naman po, di ba? Okay, so balik lang tayo sa tinutukoy kasi or sinasabi kasi ni Garcia na naka-private sila. So yung tinutukoy ni Garcia dito is yung virtual private network. So ang analogy lang dyan para sa hindi nakakaalam is para lang siyang, let's say for example, ikaw may dala-dala kang information na importante, confidential. Ngayon, kung hindi ka naka-VPN, para ka lang dumaan sa busy street, tondo, or recto. Tapos ang daming tao. So, ang daming tao, ang daming camera na may tendency na makikita ka, pwedeng nilang nakawin yung confidential or sensitive data. Yun yung without VPN. Pero yung may VPN, yun yung na naka-tunnel. So, para siyang ganito. So, parang ganito. So, sa left side, ikaw yung nasa gitna, naglalakad ka sa busy street. Ang daming camera, ang daming tao, ang daming ang daming pwedeng mangyari sa'yo. Ang daming may access sa'yo. Pwede kang ablote, pwede kang lahat na pwede. Kasi wala open ka sa public. Ngayon kung may VPN ka naman, ito yung sa right side. So basically, papasok ka lang ng tunnel. Ikaw lang mismo ang dadaan dyan. Parang ganito lang din. So no VPN yung kaliwa, busy street, then with VPN yung kanan, ikaw lang mag-isa papasok sa VPN. Exclusive. So yun yung analogy ng VPN. Para ganun po ang yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo, sir, Ay, teka, discuss lang natin. Yung VPN ba, may possibility ba na ma-hack? Ang sagot is yes, meron. So kahit anong security nyo dyan, guys, basta na-expose ka sa internet, walang kawala. May tendency na pwede ka talagang ma-penetrate sa mga hacker. Kasi una, ang dami kasing layer of security Kasi una, hindi natin alam kung paano yung authentication, encryptions na ginagawa nila sa VPN. Let's say for example, okay, encrypted yung yung VPN nyo sa pinaka higher encryption. Ang tanong naman diyan is yung device mo. Yung device mo ginagamit,
most likely, hindi naman yun sobrang higher. And pwede din ma-exploit yun. Tapos, maggagawa ng reverse engineering yung hacker or something ganon, pwede din. Ang pinaka-worst dyan, syempre, kung mababayaran mo yung tao inside job, alam niya yung credentials, alam niya yung mga IP address, alam niya yung settings, tapos, bibigay lang niya. Gaganon lang niya sa hacker. Ito yung IP addresses, ito yung connections namin, ito yung credentials ginagamit namin. Ngayon, ina-connect yung mga machines mo sa internet. Di ba? Free access na yung hackers. Yun yung pinaka-worst mangyayari, possible mangyayari dyan. Hindi na kailangan nilang maghirap pa. May credentials ka na, may IP address ka na. Alam na nila kaagad, papasok. So, papasok sila, same tunnel sa'yo. So, yun. Ma-access na ngayon nila lahat yung machines. Kaya ang gusto ni Respicio dyan, na tanggalin mo yun, yung window. Instead ka nakakonek ka lagi sa internet, edi tanggalin mo. Wala kang access yung hackers. Tapos magko-connect ka lang pag mag-upload ka na ng data. Yun yung gustong gawin ni Respicio, which is okay siya. I-eliminate mo yung risk. Sa corruption, halata talagang wala kayong alam sa computer. Ang sinasabi ninyo po, ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana. No sir, kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo, hindi gumagana, di ba? Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level ng dito ako, hindi kami parehas ng idea or terminology na ginamit ni Respicio. Para sa akin kasi, pag we say corrupted, is totally hindi gagana. Kaya tinanong ko si ChatGPT, so ito nga yung explanations niya. So, pag sinabi mong corrupted, totally hindi gagana. Di ba? Corrupted file won't open or display garbled content. Corrupted database returns incorrect missing data. Corrupted operating system may fail to boot properly. Kaya ipapunta ka sa Green Hills o mga repair shop, pag sinabi ng mga technician na, sir, hindi na magbo-boot yung laptop mo kasi corrupted yung operating system, makikita mo ang word na ginagamit lagi is corrupted. So yun. The same as goes doon nung nagpo-program ako before, pag hindi gumagana yung program namin, lagi namin sinasabi corrupted yung program namin, may problema, o yung floppy disk namin, dati gumagana naman, kaso ngayon hindi na gumagana, corrupted yung program namin. So yun yung lagi namin ginagamit na terminology. So dito, agree ako kay Garcia. Siguro yung right terminology para sa akin ang tamang gagamitin siguro is infected. So sinearch ko din para magkaalaman na kung ano bang proper word na gagamitin. So tinanong ko nga si ChatGPT, yung kaibigan natin. So in IT world, kung yung laptop mo na compromised by hacker, ano ba yung proper word na ginagamit? So, yung proper common terms, so, tama nga yung sa akin is infected. Pwede rin compromise, pero mostly, ang proper or right word is infected. Or pwede rin breach, yan, hijack, yan. Pero corrupted is based kay ChatGPT, is wrong. corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. So yun yung puntos lang niya. Pwede naman din. Pero based kay ChatGPT tsaka sa experience ko, we don't use corrupted sa gumagana na program or system. Kaya po doon sa nung January nga merong demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely. Yung cellphone na yun, gumagana pa rin, hindi ba? Compromise, di ba? Pwede naman kahit yung OS mo, intact pa rin siya, pero na-exploit yung OS mo sa hacker. So, compromise. Pero corrupted yung cellphone na yun kasi
Kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya, hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo. Akala mo, ang safe na safe ka. Corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network, yung Pwede din yun, may virus na infect yung ano niya, cellphone niya. Usually mo, ganun mangyayari kung saan ka napupunta ng mga website, tapos mag-inject ka ng virus yung cellphone mo or laptop mo, tapos magkakaroon ng control yung hacker. So, infected din yung possible na term, which is ChatGPT, infected ang sabi niya. cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mong sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang wala kang alam sa mga bagay na to. Mas maganda siguro na mag-imbita ka ng IT expert at magdebate ka. Dito ako, tama tong sabi ni Respicio. 'Di ba? Instead na si Garcia ang sasagot, tatawagin niya yung IT expert niya kasi wala naman siyang alam para malinawagan, magkaalaman na, 'di ba? Yun lang yun. Kasi para sa akin, ang dami sigurong security naman na in-apply ng COMELEC. Kaso nga lang, hindi lang masasabi ni Garcia kasi wala naman siyang alam. Okay, kasi ang ginagawa mo is Roman fallacies lahat to kasi nungalingan lahat, nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay, hindi totoo sa rules, at hindi totoong sinabi ko. Okay, yung last point is yung private connection. Sabi mo, eto na naman, wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinesecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntukin. Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay o hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinoprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung COMELEC server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay iba. Yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is kahit safe yung network, kung bago ng election day or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hacker na mag-communicate doon sa makina na yon, ibig sabihin, pwede pa rin. Kahit nga private connection, actually dapat private connection ang gagamitin ng hacker. So, yun na nga guys, private connection pinag-uusapan din dito ni Respicio. So, yun yung pinakita ko. They use virtual private network. So, actually, sa ITs, yun nga, ang analogy ko is para siyang busy street kung wala kang internet. Tapos, wala kang VPN, para siyang busy street. Pag may VPN ka, pumapasok ka ngayon sa tunnel na ikaw lang mag-isa. Yun. Yung transmission of data mo, exclusive lang para sa'yo. Wala nang iba. Pero it doesn't mean na hindi yun mapipenetrate ng hacker. So, yun yung sinasabi ni Respicio na baka mamaya, on the day of election, ay connect mo na yan sa internet na na kayo, na kumbaga na-hack na yung system nyo, na bago na yung source code. Tapos, magbago na ngayon yung resulta. Yun yung sinasabi dito ni Respicio. Pag magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay private connection kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal ka nang gumamit ng public connection, dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sino mang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag-i-internet ka, akala mo public connection yun porket internet, hindi, private connection yan kasi kapag titignan mo yung internet mo kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome, ang nakalagay lang sa URL address https:// yung S, ibig sabihin yun yung encryption, hashed. Ang encryption, ibig sabihin, pagkalabas ng data sa computer mo, i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway, sa internet, sa wifi, sa kable sa dagat, doon sa satellite ni Elon Musk, hanggang doon sa destinasyon niya na computer, halimbawa sa server ng website na ina-access niya, encrypted pa rin siya at madedecrypt lang siya pagdating doon
sa website na yun para kahit na anong atake na mangyari habang nasa daanan siya, ang tawag doon ay man-in-the-middle attacks. Okay, bago maging lalim yung discussion niya, ang pinpoint lang dito ni Respicio yung connections mo sa browsing. Mostly, yung pag magbabrowse ka, wala na siyang HTTP. Ang gamit na is HTTPS. Yung S doon is secure. So, bibigyan lang para sa walang kaalaman dyan, hindi IT, ang analogy naman dyan, bibigyan ko kayo para hindi sumasakit yung bangs nyo. Ganito lang yan. So, let's say for example, magpapadala ka ng data. So, or sabihin lang natin sulat. So, instead na kung HTTP ang gagamitin mo, plain text yun sa IT world. So, madali lang siya i-intercept. Ganito lang yan. So, papadala ka ng sulat, para lang siyang postcard. Pag postcard, di ba, andun na lahat yung yung message mo, naka-expose lang siya. Kahit sino pwedeng makakita. Yun yung HTTP. Wala siyang security. Ngayon, pag HTTPS naman, naka-encrypt siya. Mas secured siya. So, ngayon, eto yun. Yan yung mga, yung sulat mo, naka-envelope. Tapos, naka-sealed yan. Yun yung mga nilalawayan yung envelope. Yun. Tapos, para ma-secured pa yan, may level pa yan. Confidential. Open by address only. Parang ganyan. Yun yung HTTPS. Mostly, yung connections natin ngayon, mag-browse tayo sa mga website, lalo na sa mga banking, or it involves money, pera, HTTPS yan. Bawal ka o hindi gagana yung connections mo pag hindi HTTPS. Ang ginagamit lang ngayon, ang gumagamit lang ng HTTP, mga vlogs lang, yung mga nanood ka lang ng vlog, yun lang. Ay hindi mo siya mahahack doon sa network na iyon. Try mong baguhin yung HTTPS dyan sa Google Chrome mo, tanggalin mo yung S. Kasi ibig sabihin, hindi na siya private, public na yun kasi yung S parang secret yun eh. So, pag tanggalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed. Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina-expect ko yan dito sa automated counting machines. Pero, Sir, Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer katulad ng ACM galing sa isang hacker server, galing sa labas using the internet. Maraming service providers na hindi papayag na i-connect mo siya doon remotely gamit ang isang public network. Dapat encrypted yung traffic na iyon. Kaya, fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack. Hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker na gawin yung dayaan at yung daanan na yon ay private connection. Alright? Okay, so yun nga guys. So yung take ko din dito, tama si Respicio. So possible, basta as long as mag-connect ka sa internet, possible pa rin na ma-hack yung system mo. Especially kung yung mga devices mo hindi ganun ka high-end, and then yung mga level of securities, may level of securities kasi yan na magpo-protect ng network mo. Hindi rin natin alam. Sana ma-address ni Garcia yan. Si Garcia, hopefully mag-invite siya ng mga IT expert niya para alam natin kung ano yung mga security level na ginagawa nila. So yun guys, yun yung take ko. Thank you for watching. See ya!